Yun, what's up mga kamamaw? Yan, papasok na tayo. Yan, babasahin ko lang pala mga kamamaw yung yung nag-comment pala sa atin nung nakaraan vlog. Tsaka nagpapasalamat ako sa mga nanonood. Ang daming views mga kamamaw. So, may dalawa nag-comment dito is babasahin din natin and then shoutout na rin po. Shoutout po kay Annabel Amante 2759. Ang pinoment po niya is nice video. I think the best thing to do is to learn mechanics so you can maintain your used car. It's okay to buy used car. I've been doing since I was 14 but got to know how to fix and maintain the car yun. So napakagandang comment yun. Tama naman siya. Kasi usual dito kasi sa Canada mga kamamaw, mas okay na mas marunong kang mag-ayos ng sasakyan kesa pinapayos mo pa. Kasi ang number one kasi mga kamamaw na matitipid mo is yung yung bayad mo sa mekaniko. Magkano rin ang pambayad mo sa mekaniko, mabigat din ang dito. Ang mekaniko dito is sa pinaka malalaking sweldo. Kaya kung marunong ka mag-ayos ng sasakyan talaga mga kamamaw is mas advisable talaga na may mga Google naman o sa YouTube, panoorin nyo lang yung mga video. Yung may matututunan kayo mga simpleng katulad nyo, yung pagpapalit ng ilaw, pag-change oil, yun, yung mga pag-aano ng mga baterya, yung mga basic ano lang ba, maganda matutunan mo kaysa ipaano pa sa mekaniko. Kaya maraming salamat po Annabel Amante 2759. Sana po magtuloy-tuloy po yung panonood nyo sa ating YouTube channel. Meron pa tayo dito at Hermie Olaes 8888. Ayun, ito naman ang comment niya mga kamamaw. Bago kasi sa Pilipinas, kundi din lang labog-labog ang car, doon lang ipinagbibili. Minsan para mukhang bago, pinipintura nila. Mas malaki magagastos mo sa kaka-repair at ititirik ka pa sa kalye. Ayun, may point din naman siya. Which is parang gustong sabihin ni ate is mas maganda yung bago na kesa dun sa luma na paayos ka ng paayos. Yun, may point kayo. Maraming salamat po at Hati Hermie. Yan, nakakatawa naman mga kamamaw kasi maraming views tas may mga nagko-comment. So sana po huwag kayong magsasawang mag-comment sa ating YouTube channel. Kaya nagpapasalamat po ako. Yan, sinabay ko tong vlog na to habang bibihis ako dahil papasok na si kamamaw. Pero syempre mga kamamaw, after natin basahin yung comment, meron tayong isang topic na naman. Isang napakagandang topic which is humihingi rin po ako ng payo sa inyo. Kaya wag po sana kayong mahiyang maglagay ng comment sa ating comment box on this video mga kamamaw. Ang ating pag-uusapan ay lang mga kamamaw Ang ating pag-uusapan mga kamamaw is alin ba, ano ba ang mas maganda. Kasi ako mga kamamaw, nagpaplano na rin tayo kung sakaling malapit na near future kukuha tayo ng sarili nating bahay. So ano ba mga kamamaw, ano ba yung may sasuggest niyo po sa akin? Ano ba ang mas maganda? Tsaka mas masarap basahin yan at marami po ako matututunan, kaya thank you so much po in advance. Ano po ba ang mas maganda? Brand new na po ba kunin namin bahay o yung ano lang po, yung second hand lang, yung bang parang may nakatira na, parang mga 10 years ago, basta po yung binebenta ng bahay, hindi na siya yung brand new. Ayan, isang napakagandang topic yan mga kamamaw na dapat nating pag-usapan at alam ko pong marami akong matututunan. Kaya comment lang po kayo sa ating comment box. Ayan, so magpapagas muna ako and then papasok ako and then ituloy na natin ang ating kwentuhan mga kamamaw. Yan na mga kamamaw, driving time na. Yan, pagas lang kasi ako para hindi na magpapagas mamaya. Yan, usapang ano to, usapang bahay naman ito mga kamamaw. Sarap pag-usapan. Actually mga kamamaw, kami nagbabala kami kumuha ng bahay. So syempre may mga na-experience sa inyo na nakabili na ng bahay dito sa Canada.
based on your experience mga kamamo, hihingin natin ang inyong mga opinion. Alam mo mas maganda kung bago ba o luma. So syempre kahit pa paano meron na rin kami sa isipin namin, pero mas maganda pa rin habang hindi pa rin kami bumibili ng bahay, baka sakaling makatulong kayo at mabigyan nyo kami ng konting suggestion na mga dapat nating mga dapat nating gawin. Kaya lang may pulis to sa gilid tumingin sa akin nilipat ko lang muna camera sandali mga kamamo. Yan, okay na. So syempre ngayon kasi ang nagre-range yung mga bahay ngayon dito sa Saskatoon is like around mga brand new. Syempre pag sobrang malalaki yung mga 700. Syempre yung mga ganong 700 mga pang ano na yun. Mga pang big time na yun. Tapos may mga 500, may nagre-range 500 to 400. Siguro pag mga ngayon, sa ngayon sa panahon ngayon siguro yung mga 400 na lang yun, hindi na brand new. Makakuha. Kung sakaling makakuha ka man ng 400 na ganun, ano lang yung maliliit lang. So usually yung ganun, nagre-range yung bahay dito ng 3 to 400 dun sa mga parang binenta na lang mga may-ari. Tapos yung mga brand new is parang 500 to 700. So ganun siya kamahal. So syempre base tayo mga kamamaw dun sa ano ba yung advantage din tsaka disadvantage ng pagbago luma. Pag kasi bago parang kumbaga sa pasok lahat sa insurance, kung ano man ang meron sa bahay na, kung sakalang magka-problema may ano ka pa rin. Di pa rin ako 100% sure sa mga kung ano may mga ginagawa dun sa pag-aano ng bahay, pero syempre kaya nga hiningi ko yung opinion nyo, baka makatulong sa akin yan. Yung nga sa akin lang sasabihin ko sa iyo, yung sa inyo mga kamamo, yung based dun sa aking knowledge yung nalalaman ko. Feeling ko kasi pag brand nyo naman kasi yung sa insurance ka covered talaga siya. Ano siya covered siya kung may mga masisira man sa mga part ng bahay nyo. Doon naman sa second hand, meron din nabibili dito mga kamamaw na yung dito may taong bibili ng lupa, tapos pagkabili niya ng lupa i-renovate nila yung i-renovate nila yung buong bahay, saka nila ipibenta ulit. Nakakita na akong gano'n na may nag-alok na sa akin na gano'n na sinilip ko na rin yung kung paano style ng nagawa nila. Pilipino pa nga yung yung gumagawa ng yung bahay. May makikita mo yung parang niya, may yung itsura ng bahay is parang may resemblance ng ng Pilipinas. Yung style pa ng mga bahay sa Pilipinas parang gano'n lang. Makikita mo talaga siya na parang nasa Pinas. Kasi nga yung contractor tsaka yung yung mga gumagawa is Pilipino. And okay naman siya, maganda naman siya. Pero siyempre may mga issue din minsan na maririnig ka na parang na pag nagawa na yung bahay, mamaya may mga time ng winter time, dahil summer time na siya binili, winter time na siyang darating, na pagdating ng winter time na nabili mo yung bahay, may mga tumatagas o may mga kumakatas, mga ganun ba. Yun yung mga bagay na dapat parang tinicheck nyo din. Tinicheck din dapat ng buyer yun bago sila bumili ng bahay. At the same time, so okay na rin kung yung mabibilan nyo talaga is maganda, is lalo yung mga realtor na kilala natin dito, mas maganda kung ka na lang lumapit. Kasi I'm not against dun sa hindi ko kilala o sa kilala ko man. Mas para sa akin, mas kampante ka bilang isang individual na tao na bibili ng sarili mong bahay. Siyempre ikaw magbabayad nun. Kung ka dumating sa point na na parang siguro manigurado ka. Parang ako, ganun din ako siguro, nanigurado na rin ako. Nakikinig din ako sa mga bahay ng ating mga kaibigan na mga nakabili na, tsaka yung mga mahilig magtitingin. Yun, mga yun, kadalasan nakipagpuntuhan ako din sinasabi na Jerwin, huwag kang magtitingin ng bayo,
dapat yung mga bagay na hindi mo nakikita pag winter time. Yung bahay, yung shingles, tsaka yung backyard, yung makikita ng maayos. Tapos pwede mo rin naman daw yan yung kausapin mo lalo kung second yung second yung patawag yung parang lang siya, yung binenta lang ng may-ari yung bahay nila, parang gano'n, parang second owner ka lang. Dito pwede mo namang ihingi ng discount yung mga bagay pagkakita mo sa mga hindi na yung mga magaganda na pwede mong sabihin pag winter time ka bibili. So kami ngayon is ako sa akin mga kamamo, ang exactly gusto lang ni kamamo ito sa bahay na pangarap ko sa akin sarili dahil na naman tayo nangangarap magkaroon ng sariling bahay dito natin na kaysa nangungupahan ka is na inuupa mo sa bahay is ibayad mo na lang sa sarili mong bahay, dadagdag ka lang ng konti pero at the same time sariling pera mo na talaga ay sariling pera at sariling bahay mo na talaga yung binabayaran. Hindi na yung parang after 10 years na ngupahan ka, pag alis mo wala namang mangyari sa'yo dahil inupahan mo lang naman yung island or yung pwesto na tinaran mo ng 10 years. Pero kung hindi ka na ng bahay after 10 years, yung lahat ng hulog mo ngayon is mapupunta doon sa bahay na binabayaran mo siya. So usual ang mga bahay dito is parang nasa 25 years sa atong binabayaran siya. Correct niyo po ako if mali ako sa sinabi ko para madagdagan po ang ating kaalaman sa pagkuha ng bahay, para saan kumuha ko ng bahay is medyo knowledgeable na tayo. Kaya maraming salamat. So yun, 25 years daw na hinulugan mo, diba? Isipin mo within 25 years hindi mo makapansin yung bahay na hinulugan mo isa yun lang. Kaya sa yung umuupa ka ng 25 years after that wala ka naman na ipundar. At the same time kasi pag tumanda ka na or dumating ka sa point na pwede mo rin ibenta yung bahay mo, siyempre diba, at least kung sakaling magagamit mo sa magiging pera mo yung yung investment mo yun yung maganda naman doon. Tapos ano pa ba yung mga bagay na dapat natin ayun, may tanong pala ako doon sa inyo, pakiano na lang po, baliktad tayo ngayon. Dati ako yung nagsasagot ng tanong, yung ngayon naman po kung may oras kayo pakisagot naman tong tanong ko. Alin po ba yung mga bagay na pwede nating tingnan o suriin pag kukuha tayo ng bahay? Yan, yung brand new usual kasi wala ka nang check dyan kasi halos bago na lahat yan lalo na po yung tanong ko po is para dun sa mga para mga dito, yung pangalawang owner ka na. Ano ba yung mga bagay na dapat nating i-check o i-consider pag kukuha tayo ng bahay natin? Ayan. Ang akala naman ang sa akin is, ang gusto ko naman po sa bahay is may backyard dahil dun sa alaga natin. Tapos yung basement kasi bala ko gagawin natin maglalagay ako dun pwesto ng yung sa mga alaga natin para yung itaas is para sa amin. Pero syempre nandun pa rin yung mga alaga natin, doon pa rin sila tatambay. Pero bibigyan ko lang sila ng pwesto sa baba na pag sleep time nandun sila lahat, gagawa ko ng pwesto doon. Tapos yung backyard natin isa-set up natin. Pero ang gusto naman ni Mrs. parang gusto niya pag summer time is nag-ahala-halaman din siya, nag-garden siya. Bali i-divide ko na lang yung i-divide ko na lang sa yung backyard namin, yung kabil, yung kalahati ng backyard, parang lalagyan pa siya ng gravel para kahit paano may palaruan. Maglalagay ako ng palaruan dun sa mga aso na hindi na palaruan, yung talagang yung dito may exercise talaga sila. Set up tayo ng ganun sa backyard. At the same time syempre darating na rin si Jacob, diba? Yung mga bagay tayo na gustong gawin, like maglagay tayo ng half court, yung mga ganun ba, yung half court na lang pantamang pandalawan, pang-apata na tao lang, okay na yung ganun. Yung parang talagang makikita mong lalaki yung anak mo, yun yung mga gusto natin sa bahay mga kamama. Yun pa pala mga kamama, may isa pa akong tanong. Ano pala yung mas maganda sa pagkukuha ng bahay? Yung kukunin mo ba dapat na bahay, yung pwesto ba is mas maganda pa mga kamamo yung nasa may harapan, na nasa harapan siya pero marami siyang spot na ikaw talaga yung magsashovel, or yung mas maganda ba yung nasa may bandang gitna?
Yan, pakisagot na rin po yung tanong natin para kahit paano po mabigyan nyo ako ng kaalaman para sakaling kukuha tayo ng bahay, meron na tayong konting idea. Yan, maraming salamat. Hanggang dito na lang ang vlog mga kamamaw. So huwag niyo po akong huwag po kayo magsasawang suportahan at subaybayan ng ating YouTube channel. Nagpapasalamat po ako sa mga sumusubaybay at sa mga nag-subscribe at magsusubscribe pa sa ating YouTube channel. Kaya hanggang dito na lang ang vlog. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga mama.